Just in, kakapasok lang, Erwin Tulfo, bumuelta na, FPRRD delikado, Martin maaabsuelto. Matindi to, itong pamagat na nabasa natin ngayon, no? Ito pong balitang ito, itong videong ito ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV. Ayan, subscribe kayo mga katunay at bisita kayo sa kanya para matunghayan nyo ang kanyang mga balitang inilalabas. Alright, syempre dito rin sa Tunay na Kritiko. Ayan, subscribe din kayo mga katunay kung gusto nyo po na makapanood ng mga balitang nilalagyan natin ng reaksyon. Siyempre, kukomento tayo rito kung pinagkukwentuhan natin kung ano yung napapanood natin ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Erwin Tulfo ay sausaw pa rin dito. Hindi naman actually siya sumausaw, kaya lang may halong intriga yung sagot niya na itanong na lang daw kay Duterte kung may deal ba talaga sa ayungin. No? Isang issue, ibang anggulo na naman nila, no? Para po masisi si Duterte. May ibang anggulo rin po rito sa resort, no? Nagpangalan na po sila ng mga panahon daw talaga to ni Duterte, no? Na-approve. Hindi ko alam kung gusto pa rin nilang palabasin na panahon pa to ni Duterte na itayo at nailihim po sa atin ng matagal na panahon. Yan po ang mapag-usapan natin. Hindi po to pa ulit-ulit, no? Pinagpapauna ko na sa inyo kasi iba pong topic to. Mas malalim na po tong pagtalakay natin ngayon, no? Okay, yan po pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Hindi pa po ako nakakatapos magsalita, panay banat na po kayo sa akin. Bakit ako magbabasa, nagpapaliwanag muna ako, ha? Sige, kung ayaw nyong makinig, wag. Pero marami pong gusto makinig, eh. Okay. Ito po, ha? Pakinggan nyo po muna ako. Masyado mainit yung mga tao, eh. Ano yung secret deal na yan? Di ba? Na naka-apekto ngayon. Ang batas po malinaw, no? Ang tangi pong mayroong kapangyarihan. Dinadahan-dahan ko na para makaunawa yung di makaunawa. Mayroong tanging kapangyarihan sa foreign relation yung Pangulo ng Pilipinas. Kaninong Pangulo ng Pilipinas? Noon o ngayon? Ngayon. Ha? Yung presidente ng Pilipinas ngayon, siya lang po ang tanging mayroong kapangyarihan sa foreign relations ngayon. Wala na pong iba. Naintindihan nyo? Kaya kung ano po ang gusto ng Pangulo ngayon na gawin, yan po ang masusunod sa ating foreign relation. Hindi niya pwedeng sabihin, kaya po, pag pumalpak po ngayon, ang presidente ngayon, siya po ang soul. Hindi niya pwedeng isisi sa iba. Ang linaw po niyan, napakasimple po niyan, eh. Okay, pagpalagay na natin. Pagpalagay lang, ha. Kasi dinidemonyo yung utak niya, eh. Kung may sekretong deal ba si Tatay Digong at saka yung China, dapat bang sundin ni Marcos kung inaakala niyang mali? Hindi. Di ba? Kasi ikaw ang soul. Kung sa tingin mo ba tama yun, dapat mo bang sundin? Pwede. Kasi ikaw ang soul. Kung meron ka pang naibang gustong gawin, pwede mo bang gawin? Pwede. Kasi ikaw ang soul. Hindi si Tatay Digong, hindi yung DFA, hindi yung AFP chip. Susunod lang sa'yo yan lahat. Hindi si Trillanes, hindi si Ontiveros, hindi si Makabayan Black. Ayun, tama nga naman yun, no? Kung sinasabi na meron yan, yung ganyan, yung China at saka si FPRRD, kung meron mga pinag-usapang ganyan, may kasunduan silang ganyan. Hindi na po presidente si Tatay Digong. Labas na siya sa usapang yan. Kung meron man silang pinag-usapan, is wala na yan. Wala na kasi siya sa posisyon. No? Hindi na pwede yung ganun. So, kung meron talagang pinag-usapan yan, no? Depende na lang talaga sa presidente ngayon. Kung itutuloy niya yan o hindi. Kung maganda ba yan, di ituloy. Kung hindi, hindi. Nasa sa kanya yung desisyon yan, eh. Wala na kay Duterte. Kahit naman magsalita si Tatay Digong, no? May magagawa ba siya? Wala siya sa posisyon. Ang lahat ng may karapatan niyan is yung presidente ngayon.
Pwede niya nang baliin yan. Pwede niya nang baliwalain yan. Diba? Lahat ng mga nangyayari ngayon, kung meron, sinasabi nga nila na may mga problema daw yung nakaraang administrasyon na pinapasa netong administrasyon na to, ni PBBM. Na kay PBBM yon. Kung puputulin niya yung nakapasa na yon, kung tatanggalin niya yung nakapasa na yon. Diba? Kung itutuloy niya o tatanggalin niya, nasa sa kanya yon. Ngayon, kung merong mali nung administrasyon nung nakaraan na napapansin ngayon, pwede namang baguhin. Pwedeng ayusin. Kung may mga naiwan na hindi natapos na sa administrasyon noon, na inabot sa administrasyon ngayon, kung maganda yung proyektong yan, pwedeng ituloy. Diba? Siyempre, ang presidente na ngayon, ang may karapatan na magtuloy o hindi. Hindi mo pwede kasing ibintang yan sa nakaraang administrasyon o ipasa sa kanya yung desisyon. Hindi na siya makakapag-desisyon noon. Wala na. Pwera na lang kung magiging presidente siya uli. Ayun. Diba? Kaya ito yung nangyayari is pasahan Diba? Imbis na, kasi wala naman talagang naupo. Wala naman talagang administrasyon na dumaan ng mga nakakaraan, mga naging presidente na walang naiwang problema sa Pilipinas. Na yung sinundan siya ng natapos ang termino niya, tapos susunod. Yung sumunod sa kanya. Hindi pwedeng walang problemang naiwan sa kanya. Kahit sabihin mong napaka-perfecto, parang napaka-perfecto naman ng presidente na yun. Diba? Lahat may naiiwan. So, syempre, doon sa bagong pumalit sa kanya, nasa kanya ang bola nun. Kung isushoot niya o hindi. Dahil pinasa na sa kanya yung bola Diba? Alam nga namang 1 seconds na lang. Pinasa sa iyo yung bola, ayan na yung ring, o isushoot mo na lang. Binalik mo pa dun sa kakampi mo. Di talo kayo. Ikaw na ang magdidesisyon. No? Siya na. Hindi na desisyon ng mga Duterte ang dapat umiral dyan kung mayroong mga problemang ganyan. Dahil tapos na ang term niya. Ang dapat na magdesisyon kung ano yung mga naiiwan, kung mayroong mga dapat tanggalin o ano man, is ang presidente na natin ngayon. Kaya huwag na siya nang ipilit na, o kaya punahin pa yung nakaraang administrasyon. Wala na Move on na dapat. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema Kaya hindi mo rin masisisi, 'di ba? Nung siyempre mga supporter ni Tatay Digong na nagsasalita ng hindi maganda ganito, nalabas sila ng hinaing nila. Dahil nga naman nasisisi si Tatay Digong nakatahimik na nga, nakikita na nga natin yung video. Kumakain na nga lang sila ni Bongo ng mga gulay, isda. Ang sarap panoorin na yung presidente natin, ganun. Dating presidente natin, ganun. Relax na nga lang siya Tapos nabigyan pa siya ng stress ngayon. No? Dapat nga ganun Tapos na kasi Diba? Tapos na yung term niya Dapat nagpapahinga na siya Tsaka dapat nga yan, hindi na ata tatakbo yan sa FPRRD. No? Hindi na nababalita ang ganun. Siyempre, sa edad niyang yun, kailangan niya na ring magpahinga. Kailangan niyang sa bahay, relax na lang. Pero bakit siya napipilitan na tumakbo? Diba? Bakit? Bakit siya tatakbo? Dahil nga sa nangyayari ngayon. Parang kayo mismo kasi ang humahatak sa kanya pabalik. Dahil sa mga naririnig niya, sa mga binibintang sinasabi sa kanila, kumbaga nakatahimik na kami, bakit ganito yung ginagawa niya sa amin? Ginagantihan niyo kami, ganito. Hinahabol niyo kami. Ganun yan. Tapos yung anak niya, si BP Sara, binabanatan. Diba? Hindi hinahayaang magtrabaho. Kaya yun ang nagtitrigger sa kanila Kaya nga sinasabi ko nun baka nga mamaya kung wala kayong sinasabing hindi maganda kay BP Sara at pinababayaan nyo lang magtrabaho si BP Sara. Hindi naman ambisyon ni BP Sara hawakan ng bansa. Hindi niya naman ambisyon maging presidente. Baka magulat kayo, hindi siya tumakbong presidente. Pagkatapos ng term na sa vice president is tama na yun. Baka sabihin niya, ayoko na. Di may pagkakataon pa ngayon yung mga gusto nyo maging presidente na ipasok. Diba? Nawala si BP Sara dahil wala namang siya. Diba? Kaso nga lang, binibigyan nyo sila ng rason para labanan kayo. Ayun. Kaya nagkahetot-hetot na. Diba? Kayo mismo ang nagsisindi kasi ng ng mitya. Lahat yan pwede magsalita pero ikaw lang ang tangi. Okay. Sa pakikipag-deal sa China,
Sino ang may kapangyarihan ngayong 2024? Presidente na. Si Tatay Digong ba? Hindi. Walang kapangyarihan. Iisa lang po. Soul. Ha? Ang ibig sabihin ng soul, ikaw lang mag-isa. Kung nakipag-deal ba yung presidente na nauna sa'yo, susundin mo ba yun kung ayaw mo? Hindi. Ikaw ang masusunod. Bakit? Sole authority ka. Lalo na kung hindi naman yan, perma-perma. Sabi nyo nga, lihim eh. Sabi nyo nga, secret deal eh. So kapag yung secret deal na yan, pag lihim yan, isalitaan lang yan. No? Mapapawalang bisa din naman yan kung ano. Ibig sabihin yan, walang ano yan. Diba? Pwede mong baguhin yan. Kung secret yan, hindi yan walang pirmahan dyan. Kung may pirmahan pa, kung may pirmahan ba doon? Pwede mo ring i-revoke yun. Oo, pwede. Ikaw na presidente. Oo, pwede mo ring hindi sundin. Ipapawalang bisa mo na yun. Presidente ka na, wala nang magagawa yun, wala nang kwenta yun. Diba yung usapan na yun? Kailangan kung makikipagdilan China is sa bagong presidente na ngayon. Hindi na yung dati. Hindi nila pwedeng hindi pwede ipagmalaki ng China. Hindi, may usapan kami. May mausapan kami, Duterte, dati. Oh. Wala na yun. Pag sinabi ni PBBM na ayoko niyan, ganto, ganyan. Walang magagawa yun. Walang magagawa yung China ron. Diba? Wala rin naman magagawa si FPRD doon dahil wala na rin siya sa posisyon. Diba? Ang problema, nakatahimik na yung tao ron. Diba? Si FPRD nakatahimik na. Wala. Talagang pasa sa kanya talaga. Hindi, sa kanya. Baka may deal sila eh. Siya makakasagot niya. Mahirap naman yung ganun. Bago na presidente, nakita ko na mali itong kasunduan na to. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Walang pwedeng makialam sa presidente ngayon tungkol sa international relation ngayon. Yes. Simple yung sinasabi ko. Pag hindi po nyo yan naintindihan, ewan ko sa inyo. Halimbawa po, palagay na natin na tama kayo, pero mamaya, didiscuss ko pa kung ano yung sinasabi nyo secret deal. Kung makakapaghintay pa kayo, didiscuss ko, babasahin ko mula sa Rappler. Yung secret deal na sinasabi nyo. No? Okay, halimbawa po, totoo po na may secret deal. May secret deal pala. Natuklasan ni Pangulong Marcos. May secret deal pala sila. Pwede niya ba ipatigil yung secret deal na yun? Siyempre. Oo, pwede. Soul. Siya na ang presidente. Kaisa-isang magpapasya ng ating foreign relations. Kaya lahat po ng inabutan niya na pakikipagrelasyon, namatay na yung lahat po ng inabot ni Pangulong Marcos, pwede niya bang baguhin? Pwede. Dahil siya ay mayroong soul. Oo, wala na mapapawalang bisa niya na lahat yun. Kung ano yung napag-usapan dati nung nakaraang administrasyon. Nasa kanya na ang desisyon ngayon noon dahil siya na ang bago ngayon. Siya lang ang tangi. Siya lang ang may kapangyarihan. Kaisa-isa sa Pilipinas. Susunod sa kanya ang lahat. AFP, DND. Ano yung pinagsasabi nyo na kasalanan ni Duterte? Mahirapan po ako kung hindi ka nakikinig. Pero ikaw ang hirap na hirap. Kasi naririnig mo ako, tama ako eh. Para mo kasi sinabi na walang magagawa si Pangulong Marcos. Nakipagkasundo na si Duterte. Wrong. Lahat kaya niyang gawin. Parang ganito yan Sir Badong. May nakatira dati sa isang bahay. Merong may bagong lilipat ngayon sa bahay mo. May nakabili na ng bahay mo. So, syempre, yung dating nakatira sa bahay na yun is aalis na. Okay na May bago ng may-ari. Yun na ang bagong titira. Yung bagong titira, gustong pinturahan yung bahay. Ibig sabihin ba, magpapaalam muna siya sa dating may-ari na pinturahan niya yung bahay niya samantalang kanya na yun, siya na yung bagong may-ari. Kailangan niya pa bang magpaalam doon? Diba hindi na? Kaya mo nang gawin kung ano yung gusto mong gawin sa bahay mo. Kahit lagyan mo ng 3rd floor, 4th floor, 5th floor, kahit na ano, dahil sa'yo na yun. Ikaw na ang bagong may-ari niyan. Parang ganyan yan. Kahit anong mga kasunduan o anuman ang mga ginawa nung panahon ng administrasyon ni Tatay Digong, is mababago na lahat yan. Wala na lahat yan. Na kay PBBM na lang kung meron siyang itutuloy doon sa mga naiwan ni Tatay Digong o mga deal man na sinasabi nila ni Tatay Digong noon. Na kay PBBM na ang desisyon kung ayaw niya na o hindi. Kung itutuloy niya yon o hindi. Wala na kay FPRRD ang desisyon noon. Dahil si PBBM na
ang bagong nakaupo ngayon. Ganun yun. Diba, Sir Badong? Alam niyo ba yun? Kaya niyang gawin kasi siya ang may soul. Authority to conduct, to make a foreign policy. Ha? Kaisa-isa siya. Wala pong iba. Siya lang. Hindi pwede ang dating Pangulo. Siya lang. Siya lang. Ang Pangulo lang ngayon. Oh, yun na. Nagpupuyos ang inyong damdamin dahil hindi nyo kayang tanggapin na yan ang katotohanan. Ang katotohanan ng... Para si Sir Badong naging sikibuloy na. Parang nagpapangaral ka na rin. Ako, parang ganyan. I'm the son of God. Parang ganyan. Si Sir Badong talaga. Magpapalaya sa inyo. Oh! Managman nyo. Naging pastor na. Sa may impyerno. Do you believe? Hindi po ba? Hindi niyo po ba naiintindihan? Ano man ang mangyari ngayon, magkagulo tayo. Soul! Authority! Yun! Isa-isa kang may kapangyarihan. Yes! Ha? Pag pumalpak ka dyan sa foreign relations, hindi mo pwede sabihin, kaya tayo pumalpak, mga kapatid. Kaya naman tayo pumalpak. Dahil sa dating Pangulo, nakipagkasundo. Lahat ng kasunduan. Wala ba silang magagawa doon? Diba? Kung nakipagkasundo man, kung ano may pinagkasundo. Walang gagawin yung presidente. Siyempre may gagawin naman yung presidente doon. Baka sabihin nila, hindi, nahihiya kay Tatay Digong. Hindi niya yun. Wala na yun. Kahit si Tatay Digong, baka sabihin ni Tatay Digong kay PBBM yan. Decision mo na yan. Ikaw na nandiyadyaan ngayon sa Malacanang. Ikaw na nakaupo. Decision mo na. O baka kami, ganunin nga lang ni Tatay Digong, di ba? Ng dating Pangulo ay maaaring baguhin ng kasalukuyang Pangulo. Yun! Naintindihan po ba natin? Ha? Hindi kasi nila maunawa pagka walang ano eh. Ganun lang po kasimple yun. That's how simple things are. Yung. If you're a leader, hindi mo gusto yung kasunduan dati, ngayon, punta tayo sa totoong naganap. Ang totoo niyan, ganito. Ano ang inabot na relasyon ni Pangulong Duterte? Ayan. Ha? Ano ang inabot niya? Ang inabot niya, yung mga China, eto problema ni Duterte nung umupo siya, yung China, maraming tinayong artificial island dito sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Anong tawag natin dyan? Mga artificial island na ngayon ay mga base militar na nila. No? Base militar na nila. Ngayon, problema yan ni Duterte. Nakita niya, nakipagmatigasan yung dating Pangulo sa China. In return, ginawa ng China, matigas kayo yung mga bahura, yung mga islets, ginawa niya artificial island. Tapos, thank you very much kay Ferdinand Magellan. Na nagbigay sa atin ng $5. Alagya ka, Ferdinand Magellan. Nagbigay po sa atin yan po, yung dinatnan niya, no? May problema pong malaki, encroachment talaga. Talagang maraming nasakop nung panahon ni Pangulong Pinoy, no? Okay. So ngayon, bilang presidente na may sole authority, hindi niya gagayahin. Nakita niyang mali. Hindi niya ngayon gagayahin si Pinoy kasi alam niya. Paulit-ulit si Duterte rito. Sabi ni Duterte, panay ka lang ganyan. Kups ka lang na kups. Wala ka namang naintindihan. Huwag ka na rito. Doon ka na sa mga pare-pareho kayong bugok. At least natututo ka rito pero dinidinay mo sa sarili mo. Okay. So ayaw ni Duterte noon. Gusto niya na walang makuha sa ating teritoryo. Tandaan nyo, ang pakikipagdiplomasya, ang diplomatic relationship, iba't ibang uri yan. Pwede ka makipagmatigasan, pwede ka rin makipagkaibigan. Sinunod ba ni Duterte yung previous na attitude ng dating presidente sa China? Hindi. Hindi niya sinunod. Ang ginawa niya, nag-open siya ng way. Nakipagkaibigan siya. At walang nakuha kahit isang bato, isang bahura sa atin. Wala. No? Kasi ginalang ng China yung friendship. Kaya nga yung sinasabi ko taktika yung ginawa ni FPRRD noon.
Kasi kung gagamitin niyo yung pagiging matigas, maaaring magkaroon ng problema eh. Diba maaapektuhan pa tayo. So yung pakikipagkaibigan na yun yung minamasama pa rin hanggang ngayon na pro-China yan, ganito. Kasi kung alam nyo lang yung pagsayaw sa tugtog, hindi yung kung alam mong alanganin ka, tayo ba, pag tayo ginera ng China, may laban ba tayo? Oh, wala. Diba? Malakas yung China, aminin na natin yan. Matatalo tayo. So anong taktika ang dapat nating gawin? Siyempre, kaibiganin natin. Kung kumagat, di okay. Ganun yan eh. Oh, medyo kumagat naman ng mga panahon na yun. Oh, pero nga lang talaga lumabas ang ugali nila na talagang gusto talaga nilang angkinin nyo, West Philippine Sea, ganun talaga. Pero hindi naman binigay, wala namang nangyaring bigayan na ganyan. Kaya hindi naman tayo dapat maapektuhan. Diba? Kasi kung talagang gusto ni Tatay Digong na maka-China siya, ay di dapat may binigay na siya dyan. Oh, pakinabangan na ng China yan, sige. Siya pa yung nakaupo nun, may power siya nun. Kahit ano pwede niyang gawin nun. O hindi niya naman ginawa. Hanggang sa matapos yung term niya. Diba? Di dapat pagising nyo, ang dami nyo ng tikoy, diba? Kasi China na tayo, parang ganito, parang China. Meron bang nabalitaan tayo na binombet tayo ng mga barko ng China? Wala pong nangyaring bombetan ng tubig, wala pong nangyari na gitgitan ng mga barko ng panahon ni Duterte. Ibig sabihin, sa tingin ni Duterte, tama yung kanyang ginagawa na pakikipagkaibigan ng China sa China. Kasi for 6 years, wala tayo nabalitaan. At dahil dyan, ito po ang pinakamaganda dyan eh. At ito po, mapapatunayan po yan ng mga datos. At dahil dyan, marami po, dumagsa po yung ating foreign investors dito sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng build, kung sino-sino po, kung ano-ano pong bansa, ay kaibigan na pala ng Pilipinas ang China. Naku, uunlad na to. Katulad ng mga kinaibigan ng China, no? Na umuunlad. Yun yung tingin maski ng mga investor. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin si Sir Badong Aratales. Ayan mga katunay ha. Naku ha, ibinibintang kay FPRRD kung ano-ano na talaga, kulang na lang, ay ibintang nyo na lahat. No, pati pagkamatay ng ipis sa inyong mga bahay, ay ibintang nyo na. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.